Pagbati sa aming butihing tagapagturo na si Binibining Maria Cristina Sosa. Kami po ang unang pangkat at aming tatalakayin ang Saligang Batas 1879 o 1899 ng Malolos, Bulacan at Saligang Batas 1935 o 1935. Bago namin simulan talakayan, ano nga ba ang Saligang Batas? Ang Saligang Batas o Konstitusyon ay isang pangkat ng mga prinsipyong saligan o fundamental o nailunsad at naitatag na mga pamarisan na pinagbabatayan o inaalinsunaran kung paano pinamamahalaan ang isang estado o iba pang organisasyon. Saan nga ba nanggaling ang salitang Saligang Batas o saligang? Ang salitang saligang ay mula sa salitang salig na ibig sabihin ay magtiwala, paniwalaan at sandigan. Saligang Batas ng Malolos 1899. Ito ang unang konstitusyon na ginawa ng mga Pilipino para sa isang malayang pamahalaan. Pinagtibay ito noong Enero 21, 1899 kasabay ng pagtatag ng unang Republika ng Pilipinas sa Baraswain Church, Malolos, Bulacan noong Enero 23, 1899. Ito ay itinuturing na kauna-unahang demokratikong konstitusyong nagawa sa buong Asya. Si Emilio Aguinaldo ay naglabas ng isang pasya noong Hulyo 18, 1890 na humihiling sa pagpili ng mga delegado sa Revolusyonaryong Kongreso. Isa pang utos ang pinakilala 5 araw na nagpapahayag na hihirangin ni Aguinaldo ang mga kinatawan ng Kongreso dahil ang paghahawak ng halalan ay hindi praktikal sa oras na iyon. Inatasan niya ang 50 delegado sa lahat. Ngunit ang bilang na ito ay nagbago-bago alinsunod sa dalawang mga utos na ito. Pinatipon ni Aguinaldo ang Revolusyonaryong Kongreso sa Baraswain Church sa Malolos, Bulacan noong Setyembre 15, 1898. Umako naman tayo ngayon kay Felipe Calderon. Si Felipe Calderon ay isang ilustro o ilustrado na namuna sa pagsusulat ng Saligang Batas ng 1899 at tinulungan ni Cayetano Arellano. So, ang ibig sabihin nito, ang Saligang Batas ng Malolos ay pinamunuan o pinangunahan ni Felipe Calderon kasama si Cayetano Arellano. Ang konstitusyon ay na-draft sa kauna-unahang pagkakataon ng mga kinatawan ng mamamayang Pilipino at ito ang unang republikanong konstitusyon sa Asya. Sinasabi rito na ito ang unang pagkakataon na ang mga kinatawan ng mamamayang Pilipino ang gumawa ng konstitusyon. Ang konstitusyon ay inspirasyon ng mga konstitusyon ng Mexico, Guatemala, Costa Rica, Brazil, Belgium at France. Sa madaling salita, ito ay isang mahalagang dokumento na nagtatag ng mga prinsipyo at estruktura ng pamahalaan ng unang Republika ng Pilipinas. Matapos ang ilang mga minor na rebisyon, higit sa lahat, dahil sa mga pagtutol ni Apolinario Mabini, ang panghuling draft ng konstitusyon ay ipinakita kay Aguinaldo. Ito ang nakadaan na paraan upang ilunsad ang unang Republika ng Pilipinas. Ang mga sumusunod ay kabilang sa mga pinakamahalagang nagawa ng Malolos Congress. Number 1, noong Setyembre 29, 1898, inaprubahan ang deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas na ginanap sa Kawit, Cavite noong Hunyo 12, 1898. At number 2, pagpasa sa isang batas na nagpapahintulot sa Pilipinas na humiram ng 20 milyon mula sa bangko para sa mga gastos sa gobyerno. At number 3, pagtatatag ng Universidad Literatura de Pilipinas at iba pang mga paaralan. At number 4, pagbuo ng Konstitusyon ng Pilipinas. At number 5, nagpapahayag ng digmaan laban sa Estados Unidos noong Hunyo 12, 1899. Mahalagang nilalaman ng Saligang Batas, Malolos. Una, soberanya ng bayan. Kinilala na ang mga kapangyarihan ay nagmumula sa mga mamamayan, hindi sa hari at mga dayuhan. Pangalawa, karapatan ng mga mamamayan, nagbigay diin sa kalayaan ng pamamahayag, rehiyon, edukasyon at pantay na karapatan ng lahat.
Pangatlo, edukasyon. Isinulong ang malayang edukasyon para sa lahat ng Pilipino. Pang-apat, pamahalaang republikano, nagtakda ng sistemang may tatlong sangay. Ikatlong sangay. Una, tagapagpaganap o executive. Tagapagpatupad ng batas, pinamumunuan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo. Pangalawa, tagapagbatas o legislative. Gumagawa, nagsususog at nagpapawalang bisa ng batas. Binubuo ng dalawang kapulungan, mataas na kapulungan, Senado, at mababang kapulungan, kapulungan ng mga kinatawanan. Ikatlo, tagapaghukom o judicial. Nagpapaliwanag ng batas, binubuo ng Korte Suprema at mababang korte. Ang Saligang Batas ng 1935 ay nabuo noong Pebrero 8, 1935. Dahil sa probensyon ng batas Tidings McDuffie na nagkaroon ng pagsasarili ang bansa. Ginawa ito dahil sa Tidings McDuffie Act, isang batas na nagbigay ng daan sa Pilipinas upang magkaroon ng sarili nitong konstitusyon at maghanda para sa pagsasarili. Ginawa ito sa loob ng 6 na buwan simula Agosto 1935, Pebrero 1935. Ito ang naging pundasyon ng pamahalaan ng Commonwealth ng Pilipinas bago tayo tuluyang lumaya. Hulyo 10, 1934, nang pagtibay ng Pilipinas ang Batas Tidings McDuffie, kaagad na itinatag ang Kombensyong Konstitusyonal. Claro M. Recto, bilang Pangulo ng Kombensyong Konstitusyonal, nang pinamunuan niya ang pagbuo ng Saligang Batas ng 1935. Ang Febrero 19, 1935, ito ang petsa kung kailan nilagdaan ang Saligang Batas ng 1935. Ito ang batas na nagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas na isang transisyon mula sa kolonyal na pamahalaan ng Estados Unidos patungo sa kalayaan. Noong Marso 23, 1935 naman, sa petsang ito, ipinagpatibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang Saligang Batas ng 1935. Ito ay mahalagang hakbang tungo sa pagkilala ng Estados Unidos sa karapatan ng Pilipinas na magkaroon ng sariling pamahalaan. Noong Mayo 14, 1935, sa petsang ito ipinagpatibay ng mga Pilipino ang Saligang Batas ng 1935. Sa pamamagitan ng isang plebisito, ito ay isang demokratikong proseso kung saan ang mga mamamayan ng Pilipinas ay nagpapahayag ng kanilang pagsang-ayon sa bagong Saligang Batas. Ang resulta ng plebisito ay nagpakita ng malakas na suporta ng mga Pilipino sa Saligang Batas na may 96.4% na nagpahayag ng pagsang-ayon. Kaya ito ang mga mahalagang petsa sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpakita o nagbigay daan sa pagtatag ng Commonwealth ng Pilipinas at sa kalaunan sa ating kalayaan, sa kalayaan ng ating bansa. Plebisito, isang halalan kung saan ang kabuuang elektorado ay nasangguni kung tatanggap o tututol sa kanila ang bukod na panukala. Tinakda ng nabuong Saligang Batas ang pagtatag ng pamahalaang Commonwealth. Binuo ang Saligang Batas ng 1935 ng 7 artikulo. Nakatala dito ang mga probisyon tungkol sa iba't ibang bahagi ng pamamahala ng bansa. Ginagamit na batayan sa pagbuo ng Saligang Batas ng 1935. Saligang Batas ng Biak na Bato, Saligang Batas ng Malolos, ulat ng Komisyong Skurman at Taft, Batas Jones, at Saligang Batas ng Mexico at USA.